Alam mo ba, ang tamang money management ay hindi tungkol sa laki ng kita mo, kundi kung paano mo ito ginagamit. Kung sa tingin mo maliit lang ang sweldo mo at hirap ka ng makaipon, baka ang sagot ay nasa tamang sistema ng paghawak ng pera. Tara, alamin natin kung paano mo rin magagaya ang diskarte ng middle class pagdating sa pera. Handa ka na bang i-upgrade ang iyong money management skills? Simulan na natin at gawing mas madali ang daan tungo sa financial freedom. Number 1. Pagtuturo ng financial literacy sa buong pamilya. Halos lahat ng mahihirap walang financial goal. Maaaring merong isa lang kagaya ng breadwinner ang namomroblema sa pangpinansyal ng isang buong pamilya at alam niyo naman kung gaano kabigat na responsibilidad ito. Ang ganitong sitwasyon ay nangyayari kapag hindi naturuan ang lahat ng members ng family tungkol sa finances. Pero ang mga middle class at mayayaman ay merong shared financial goals bilang pamilya. At lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtutulungan upang mas mapadali ang pagtitipid at pagyaman. Bigyan kita ng halimbawa. Sa isang mahirap na pamilya, sigurado na merong nagsusugal. May bisyo, gastador, at isang miyembro naman ng pamilya ang namomroblema kung paano makakabayad sa utang, makakaahon sa hirap at makaipon. Versus sa middle class, lahat sila ay merong goal para makaipon, makatipid para ma-achieve nila ang financial goals nila. Sa middle class family, karamihan pati ang mga bata ay tinuturuan na kung paano maging matalino sa pera kahit sa mga simpleng paraan lang. Merong mga children's books tungkol sa pagmamanage ng pera ang pinapabasa na sa mga bata para maaga pa lang maging matalino na sila sa pera at huwag maging mahirap. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung hindi financially literate ang members ng family mo ngayon, simulan mo na para sama-sama kayong ahunin ang pamilya nyo sa hirap. Kung ang buong family mo ay may shared financial goal as early as now, very good kayo. Pakitype sa comment section ang one family kung ganito ang pamilya nyo. Number 2. Paggamit ng ipon sa emergency fund. Meron ka na bang emergency fund? Kung wala at naka-experience ka ng emergency or accident or biglaan na bayarin, for sure, pinangutang mo para mairaos ang emergency na yon. Kung wala ka pang emergency fund, panahon na para simulan mong mag-ipon para di ka mangutang at mas lalong malaki ang perang ilabas dahil sa interes ng utang mo. Maglaan ka ng 3 to 6 months na monthly gastusin nyo sa bahay bilang emergency fund para handa ka sa kahit anong problema or emergency ang dumating sa inyo. Ang mga middle class at mayayaman ay sinisiguradong meron silang tinabing emergency fund para kung sakaling may dumating na biglaang gastos, hindi sila mangungutang at di kailangan magbayad ng interes. Ang mga walang emergency fund at humahantong sa pang-utang ay mas nababaon sa utang at mas nahihirapan sa pagbayad at mas lalong namumroblema sa pera. Kung ayaw mo mangyari ito sa'yo, simulan mo nang mag-ipon paunti-unti ng emergency fund mo. Kung meron ka naman ng emergency fund, type emergency ready sa comment section. Number 3. Paglalaan ng budget. Panigurado ang mahihirap walang budgeting na ginagawa or hindi consistent sa pagbabudget. Most of the time, hindi nila alam kung paano naubos ang pera nila dahil hindi na nila alam kung saan napunta ito. Samantalang ang mga middle class at mayayaman ay consistent ang pagbabudget kada buwan. Nakalaan ang 50% ng income nila sa mga pangunahing gastusin kagaya ng Meralco, tubig, renta, pagkain, transportasyon at iba pa. Ang 30% naman ay nilalaan nila sa mga gusto nilang bilhin at ma-experience, kagaya ng mga travel, entertainment, etc. At ang 20% ay ilalagay nila sa savings or investments. Kung alam ng middle class na kulang ang pumapasok na pera, dahil nakikita nila sa budget nila, sila agad-agad ay may iisip ng paraan at gagawa ng mga additional income para magkaroon ng ekstrang pera. Ngunit ang mga mahihirap ay hindi na nga nagbabudget ay hindi pa gagawa ng paraan para maiahon ang antas ng kanilang buhay.
Bagkos, ang iba, imbes na gumawa ng paraan para mas kumita, sila ay aasa sa iba. Baguhin na po natin ang ganitong mindset. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat lahat ng kayang kumayod sa pamilya ay kumayod at tumulong. Sama-samang mag-budget bilang pamilya para alam kung saan napupunta ang pera at ano ang pwedeng gawin para mas mag-improve ang kalidad ng buhay. Kung willing kang simulan nito sa darating na taon, type budget in the comment section. Number 4, hindi nagsasayang ng oras. Alam na mga middle class at mayayaman na ang oras ang pinaka-importante nilang asset. Dahil ang wasted time, di na nila maibabalik. Ginagamit nila ang oras at panahon para mas mapabuti ang antas ng buhay nila. Samantalang ang mga mahihirap, sobrang daming oras ang sinasayang. Sa bawat oras na nasasayang, katumbas nun ay pera na nasasayang din. At ito ang sikreto ng mga middle class at mayaman. Bigyan kita ng halimbawa. Ang isang empleyadong middle class, pagtapos ng kanilang trabaho, ay gagamitin ang 3 o 4 na oras para maging productive, kagaya ng pag-aaral maging content creator, pag-aaral ng investment at iba pang source of income, papasok bilang online teacher after ng trabaho, at kung ano-ano pa. Samantalang ang mahihirap, pagtapos magtrabaho, ay makikipag-inuman sa mga kapitbahay or mga kasamahan sa trabaho, mag-game sa cellphone, mag-mindless scrolling sa social media, manonood ng ilang oras ng series, at kung ano-ano pang unproductive na gawain. Yan ang pinagkaiba ng mahirap sa mga middle class at mayaman. Maraming oras ang sinasayang ng mga mahihirap, samantalang ang mga middle class, sinisiguradong wala silang oras na sinasayang para mas mabilis nilang ma-achieve ang financial goals nila. Kung handa ka ng baguhin ito at hindi magsayang ng oras, type productive in the comment section. Number 5. Pagkakaroon ng multiple source of income. Ang mahihirap, karamihan, isa lang ang source of income, which is yung active income nila sa pagtatrabaho. Madalas pa, isa lang sa kanilang nagtatrabaho at karamihan sa miyembro ng pamilya ay nakaasa lang sa breadwinner. Pero ang middle class at mayayaman, hindi lang isa ang source of income. Marami silang pinagkukunan ng pera kada buwan. Meron silang mga side hustle na pinagkukunan ng pera maliban sa active income nila. Kung baga, pati ang pera nila ay pinapagtrabaho nila. Bigyan kita ng example. Ang isang middle class na empleyado ay maaaring merong MP2 na kung saan kumikita sila ng dividend. Meron silang paupahan na dumadagdag sa kita nila. Maaring sila din ay nagpapautang ng pera at kumikita ng interes. Or pwede sila ay may side hustle o racket na ginagawa nila tuwing day off nila at marami pang iba. Ang pagkakaroon ng iba't ibang pinagkukunan ng kita ay nagbibigay ng mas malaking financial security sa mga middle class at mayayaman. Ang pagiging successful sa pera ay hindi lang nakasalalay sa kita, kundi sa disiplina, tamang mindset at strategy. Sa pagsunod sa mga paraang ito, ang middle class ay makayang umangat at makamit ang financial stability at tagumpay. Kung kaya nila, kaya nyo rin. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!